Verse 22, basahin ko muna kasi verses lang. Sabi rito, ang mata, ang ilaw ng katawan. Bumalinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Verse 24, walang alipin makakapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat napupuntan niya ang isa at iibigin ang dalawa. Maglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang dalawa. Hindi niya maaaring paglingkuran ang pareho ang Diyos at ang kayamanan. So karoon pang lang ito ng teaching natin last week, kung maalala ninyo. So sabi, ang pag-ibig kayo ng kayamanan sa langit, hindi sa lupa. Ngayon mga kapatid, ano ibig sabihin ito? Tungkol sa mata. Ang mata ng tao daw, mga kapatid. Lahat ba tayo may mata? Kompleto naman. Kaya sa mga may edad, katulad ko, medyo kailangan magsalamin. Medyo lumalabo. Pero, natural po yun sa edad namin. Okay, ngayon ay dalawa po ang kahulugan ng mata. Sinasabi ni Kristo, ang mata raw ang ilaw ng katawan. Paano ba nangyayari yun? Ang mata natin ang ilaw ng katawan. Meron bang mata sa balita? May mata ba sa yung iba, iniisip, may mata sa noo, no? Tinatawag na third eye. Wala pong gano'n, ha? Ibig sabihin, dalawa lang po ang mata. May mata po ba tayo sa bewang? So, ang mata natin ay nasaan nakapresto? Sa ulo. Okay. Bakit siya nasa mataas? Para kita nyo yung paraan. At yung horizontal view ng destinasyon. Okay. Para makita niya kung meron. Kasi kung ang paa natin nasa baba, baka pag tayo lumusong sa tubig, mabaka tayo. Wala na. Bulag na tayo. Mabuti nga ang mata natin nasa taas. Sabi ng Panginoong Isus, ang mata ang ilaw ng katawan. Pag sinabi mata ang ilaw ng katawan, yung mata natin ang nagdagay para maging gabay ang katawan natin o kaya maging gabay ng katawan natin ang paningin natin. Dalawa po ang ibig sabihin. Sabi rin ni Kristo, kung malinaw ang iyong paningin, magpupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, magpupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. So dalawang bagay ang nire-represent ng paningin. Una, kung malinaw daw ang iyong paningin, magpupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Hindi po ito literal, ha? Ulitin ko po. Hindi po ito literal. Kasi po kahit bulag po, okay, makinig. Kahit bulag po, kahit bulag, pwedeng maging malinaw ang paningin ng kanyang spirito. Kasi kahit bulag po, meron pong spirito ang mata ng ang spirito ng tao. Tignan mo natin sa Ephesians chapter 1 verse 18. Tignan mo lang natin, ha? Sabi dito ni Pablo, Ephesians 1 verse 18, page 244 sa kanan. Naway, liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo kung gaano kasagana ang pagpapalang nilaan niya para sa kanyang mga banal. So, sa ibang talata mga kapatid, yung puso, yung tinatawag na mata ng puso, yung mata ng spirito na nasa tao. Kaya dito naman, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso. Paningin din po ito. Yung puso ng tao sa ibang talata, mga kapatid, ay mayroong mata. Pero yun ay spiritual na figurative na lang lingwahe. Kaya mga kapatid, kung ito ay magiging literal, ibig sabihin,
Kahit maliwanag ang mata mo, pwede maging malabo ang iyong buhay. Pwede maging malabo ang iyong katawan. Kasi bakit? Hindi mo kasi ito talaga literal na kahulugan. Ito ay pagpapakahulugan na ang ibig sabihin ng Panginoon, kung nasaan ang paningin mo, naroon ang focus mo. Amen? Amen. Halimbawa, ang paningin mo ay para sa masasama. Ang sinasabi ng Panginoon, pag masama ang paningin mo, magkakaroon ng kabiliman ang iyong katawan. Pero ang pananaw mo, kung ang pagtingin mo, ang pananaw mo, paningin mo ay maliwanag, o kaya nasa mga katuwiran, pati ang katawan mo ay madadamay sa katuwiran. Pero kung ang tingin mo, ang focus ng mata mo ay para sa masama, magiging masama ang katawan mo. Ibig sabihin, sumusunod yung katawan natin kung ano yung paningin natin. Ang tinatawag dito ay parang focus. Saan ba kayo nakafocus? Diyos. Sa Diyos ba kayo nakafocus? Okay. Ha? Sigurado kayo? Okay. Okay, sinabi nyo. Ngayon mga kapatid. Hello. Hello, yan. So mga kapatid, kung saan ang aming paningin, kung ang paningin natin ay mabuti, makakakilos at kikilos din ang ating katawan na pumunta sa mabuting bagay. Pero kung ang ating mga inisip ay masama, magiging masama rin. Mga kapatid, tanungin ko po kayo, bago po kayo nakulong, tanungin ko po kayo ha, kayo po ba ay nakapikit kung ginawa ninyo yung kasalanan? Ha? Kabila. Alam niyo na kasalanan? Opo. Yun. Ang sinasabi dito, kung alam mo kasalanan, nakikita mo kasalanan, kaya lang ginawa mo, ibig sabihin yung katawan mo sumunod yung sa nakita mo. Tama? Opo. Kasi nga mata natin, yan ang katawan ng ayan ang iliwanag ng ating katawan. Kapag alam nakita ng mata, pwede sumunod ang katawan. For example, kung ikaw ay, halimbawa lang, kung ikaw ay, halimbawa, trabaho mo na ang snatcher, hindi po ako nagsasabi na kung meron man nakakulong na snatcher. Halimbawa, nasatin ka sa snatch, sa pag-snatch, snatcher ka ng cellphone, halimbawa pasing-pasing tabi lang sa mga nag-snatch ng cellphone, pero wala po akong tinutubol doon. Halimbawa lang. Ngayon, ang target mo, ang focus mo, maka-snatch ng cellphone. Halimbawa, wala kang pera, kailangan mo kumita ng pera. Nasasanay ka kapag nag-snatch ka ng cellphone, nakakatakbo ka, hindi ka nakahabol. Ngayon, lalabas ka, sasakay ka ng bus. Siyempre, ang focus mo saan? Cellphone. Ngayon, alin sa dalawa? Ang cellphone ba, ginagamit, o kaya nasa bulsa? Ang focus mo ay cellphone. Yun ang sinasabi, yung katawan mo susunod. Paano susunod? Pag nakakita ka ng cellphone na pwede makuha, halimbawa, andyan lang, nakasilid lang, hindi nakatingin ni may-ari. Susunod yung kamay mo. Tama? Susunod yung katawan mo. Pupunin mo yung cellphone, tapos tatakbo ka na. So, saan nagsimula? Sa ilong ba o sa tenga? Sa mata. Ulitin ko, saan nagsimula yun? Sa ilong o sa tenga? Mata. Bakit? Nakita mo eh. Opo. Ngayon, yung bulan pa makakapag-snatch? Hindi po. Wala siyang makikita. Hindi siya makakatakbo. Baka madapa na siya, no? Opo. Kaya nga yung mata natin, yan ang sabi nga ng Panginoon ay ilaw ng katawan natin, ang mata natin. Okay. Ngayon, kung gagawa ka naman ng mabuti, bago ka gumawa ng mabuti, makakakita ka ng dapat tulungan, di ba? So, tao, ano ba, matulungin ka talaga. Nakakita ka ng tao dapat tulungan, tutulungan mo. Pero nagsimula yun sa paningin, di ba? Nagsimula yun sa iyong nakita. Halimbawa, merong nag-aaway, umawat ka, nakita mo eh. Umawat ka, maganda yun. Nakasamodot mo dahil siyempre, sabi ng Panginoon, mga kapatid, Matthew chapter 5, mapagpala ang mga peacemaker, sapagkat sila ituturing ng anak ng Diyos. Pag sinabing peacemaker,
ikaw ay hindi nakikisangkot. Ikaw ay umaawa. Amen? Amen. Hindi ka pumapanig sa isa o sa kabila, ikaw ay pumapagitna at gusto mo ng kapayapaan. Kung baga sa sinasabi sa peacemaker, takapagpayapa. Kaya pag ginawa mo yun, mabuti ba yun o masama? Mabuti mo. Mabuti yun dahil hindi mo na hahayaan at kasakitan, magkamatayan. Siguro alam yung trending, nakakaroon yung trending ka. Grabe, no? Pero meron pa man, mga kapatid, ang mata natin dito nagsisimula kung paano pipilos yung mata na ang katawan natin. Ulitin ka, ulitin ko po, makinig. Ulitin ko. Sa pamamagitan ng mata natin, dito pipilos yung katawan natin. Kung ang mata natin ay nakakita ng dapat gawing kabutihan, magiging maliwanag yung katawan natin. Pero kung ang ginawa natin ay kadiliman, sabi nito ay puro kasalanan ang idudulot. Sabi nito, at kung ang ilaw mo ay madilim, ikaw ka ay tunay na nasa kadiliman. Galing po mo sa aral natin last week, na huwag kayo mag-ipon ng kayamanan sa langit, sa lupa, kundi mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Sapagkat kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Yung focus. Mga kapatid, kapag nag-iipon ng kayamanan ng isang tao, number one ginagamit ng kasangkapan yung mata. Amen? Amen. Bibihira mo yung bulat na milyonaryo. Bibihira ko yung nag-business na bulat ay yumayaman kasi bulat siya. Ewan ko lang kung may kakilala kayo. Maliban lang kung taong bulat ay pinamanahan ng kayamanan. Mga kapatid, karamihan ko na umaasenso sa business, sa pagpapayaman, mayroong paningin, mayroong nakikita, mayroong silang mga panukala. At ang focus ng paningin nila ay puro sa pagkakakitaan. Ngayon, ganun din yung sinasabi rito sa ating pag-aaral. Kung nasaan ang iyong paningin, siya daw ay ilaw ng aking katawan. Yun lang po, simple lang. Kung saan nakapokus ang mata natin, susunod lang yung katawan natin. Susunod lang yung katawan natin. For example, halimbawa, kayo po ay gumagamit ng drugs. Sa maraming drugs, ilang ba yung drugs? 50. Halimbawa lang. Siyempre, pag gumagamit ka ng drugs, kailangan pipilipilin ka. Baka may police. Kung ikaw ay walang paningin, bahala na. Hindi mo alam. Bulag ka eh. Pero gagamitin mo yung mata mo, pero ginagamit mo sa masama. Alam. Diba? Importante yung mata natin, mga kapatid. Ngayon, sabi nga ni Cristo sa Mateo chapter 6 yata rin yun, chapter 7. Kung ang mata mo ay sanhi ng kasalanan, bubutin mo. Mabuti na yung mapunta ka na interno na ay kaya ng langit na walang mata. Kaya naman, kumpleto ka na sa mata, pero mapupunta naman sa interno. Pero mga kapatid, hindi naman yung literal. Ibig sabihin, ihinto mo ang iyong gawain. Kung ang involved sa gawain mo masama ay mata, sabi ko, figuratively, bubutin mo. Kung ang kamay mo ang involved sa paggawa mo ng kasalanan, figuratively, puputulin. Pero, hindi mo naman gagawin yun, literal. Kundi, ihihinto mo. Ihihinto mo. Sa mata nagsisimula ang lahat. Amen? Amen. Kaya nga may kasabihan. Ito, kasabihan lang. Siguro naman, naniniwala kayo. Hello. Ang kasabihan ay, ang una lang nabubulong kapag tayo namamatay ay mata. Tama ba yun? Opo. Mata raw ang una nabubulong dahil daw ang kasalanan. Anyway, totoo man o hindi, ang mata natin ay nagagamit sa kabutihan at sa kasamaan. Ang tanong, saan nyo gagamitin ang mata ninyo ngayon? Sa kabutihan. Ang mata ba ninyo ay ginawa ni Satanas o ng Diyos? O ang Diyos ba ay masama? Opo. Sino ang masama?
Si Satanas. Pero sino lumikha ng mata natin? Diyos. So, kaya natin magagamit yung mata natin. Diyos. Eh, bakit nagagamit ni Satanas? Ha? Tama ba ako? Correct. Ako. Kasi nakakulong po kami. So, pili lang kayo. Tama ba ako? Correct. Pareho lang. Yan, pareho lang. Okay. Mga kapatid, lahat ng tao, dinikha ng Diyos. Mula ulo hanggang talampakan. So, dapat sino makinabang? Diyos. Diyos. Si Satanas walang ginawa sa atin. Sinira niya tayo. Pero bakit parang tayo ay tumapanig sa mga activities ni Satanas? Huwag na po mga kapatid. Kapag binigyan kayo ng kalayaan ng Panginoon, ang buong katawan ninyo mula ulo hanggang talampakan, ipagamit niyo na sa Diyos. Amen. Amen. Okay, sige, palapakan niyo na ang Panginoon. Okay. Pasensya na, last verse. Medyo, kasi ako, may konting umuma, kaya hirap ako magsalita. Last verse. Walang alipin makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat napopokan niya ang isa at ibigin ang dalawa. Paglilingkuran niya ng tapat ang isa at nahawakan ng dalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Ito po yung conclusion last Thursday teaching natin. Di ba last Thursday, sabi ko, huwag kayo mag-ibon ng kayamanan sa lupa, kundi sa langit. So, hindi pwedeng maging ito yung conclusion. Hindi pwedeng maglingkod ng pareho. Maglilingkod ka, nagpapayaman ka sa lupa at nagpapayaman ka rin sa langit. Pero kung ginagawa natin, ipagpapayaman sa lupa na mayroong masamang hangarin, may masamang activities, hindi pwede magsabay yun. Halimbawa, drug lord ka. Tapos naglilingkod ka sa Panginoon, hindi pwede yun. Ngayon, kapag ikaw ay namatay, hinatulang ka, papaboran ka ba ng Panginoon kahit naglilingkod ka sa Panginoon, kahit na ba nagdodonate ka pa ng maraming pera sa church, kahit nagdodonate ka pa sa mga mahihirap, pero illegal naman ang ginagawa mo. Saan susukatin ng Panginoon kapag hinatulang ng tao? Sa ginawang masama. Hindi sa ginawang mabuti. Okay. Dadaanan natin ito mga kapatid. Pero bala ko basahin na rin. Sabi sa Mateo chapter 7 verse 29 to 23. Andito lang sa kabila lang. Page 9. Ito lang. Francis, dito lang. Kabilang page lang. Bago ako mag-closing mga kapatid. Sabi rito, makinig. Opo, Pastor. Sabi rito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Dalawang po yung sinabi ng Panginoon. Dalawang Panginoon ang binanggit niya. Yung unang tumatawag ng Panginoon, yun yung sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama na nasa langit. Yung ikalawang tumatawag ng Panginoon, ito po ang sabi, sa araw ng paghuhukom, marami magsasabi sa akin, Panginoon, hindi mo ba sa iyong pangalan ay nangaroon kami na nagpalayan ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Okay? Ito lang yung brothers. Mateo 7:21. Mga kapatid, pag hinatulan ng Diyos ang isang tao, malalaman ng Diyos kung ang taong yun na tumatawag ng Panginoon ay totoo tumatawag ng Panginoon na sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Meron kang hindi sumusunod. Ano yun? Yung mga gumagawa ng kasamaan. Pero tumatawag din ng Panginoon, ha? Tumatawag din ng Panginoon, kaya lang hindi sumusunod sa kalooban ng Ama. Ano sinusunod? Kalooban ng kalaban ng Diablo at kasamaan. Kaya sabi ng Panginoon, pagdating ng paghuhukom, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Kaya mga kapatid, hindi pwede maglingkod ng sabay ang tao sa Diyos at sa kayamanan. Hindi pwede maglingkod ng tao ng sabay sa Diyos at sa mga ginagawa ng Diablo. Hindi pwede. Kailangan isa lang. Kung sa Diyos ka. Kung ayaw mo sa Diyos, sa kalaban ka. Pero mga kapatid,
Sinasabi ko nga lagi, hindi si Satanas ang gumawa sa inyo. Ang Diyos. Ang Diyos. So dapat ang Diyos ang paglingkuran ng ating buong katawan. Di ba tayo nahihiya, mga kapatid? Nakakaya naman na ginawa tayo ng Panginoon tapos ang nakikinabang yung si Satanas. Opo. Gumagawa tayo ng masama, nagda-drugs, nagnanakaw, o ano pa man. Masama talaga yun. Hindi ba tayo nahihiya na ginawa tayo ng Diyos, kawagis, pero dahil bumabaliktad tayo. Hindi kawagis ng Diyos, kawagis na ni Satanas. Mga kapatid, hindi po tayo ginawa para kay Satanas. Amen? Amen. Ginawa ka para sa Diyos. Amen. Ginawa ka para maging kawangis ng Diyos. Amen. Yun ang sinasabi ng Bible nung ginawa si Adan para maging kawangis ng kabanalan at katuwiran. Kaya nga, binibigyan pa kayo ng pagkakataon. Yung sinasabi ko na yung sarili ko, binibigyan po tayo ng pagkakataon. Mga kababaihan, nakikinig po kayo? Opo. Kababaihan, nakikinig po? Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Sa paglaya ninyo, nawa ang katawan ninyo, ipagkamit ninyo na sa paglilingkod sa Diyos. Actually, kaya nyo naman gawin dito. Magpakabuti, magbasa ng Biblia, mga mag-share kayo. Magpakabuti kayo, lahat. Magtulungan kayo. Magbigayan kayo kapag may mga dalaw na binibigyan ng pagkain at wala yung iba. Magtulungan kayo. Kaya nyo gawin dito ang mukha ng kabanalan at katuwiran. Hindi natin masasabi o kaya sasabihin ni Pastor, ito kaya gawin dito eh. Kaya mo yan. Dahil ang Panginoon ay hindi nasasakot ng rehas. Kaya niya pumasok sa inyong puso, sa inyong buhay. Ang Espiritu ng Panginoon kaya manahan sa inyo kahit nasa likod kayo ng rehas. Opo, Pastor. Dahil ang Espiritu ng Panginoon ay hindi nabubulong. Katawan lang ang nabubulong, pero ang Espiritu ng Panginoon ay labas-masok sa puso ng tao. Amen. Nakabulong pa siya. Amen? Amen. Kaya, kapag magkaroon kayo ng kalayaan, o kaya kahit ngayon pa lang, sikapin ninyo na ang inyong buong katawan ay ipaglingkod niyo sa Diyos. Dahil hindi si Satanas ang gumawa sa inyo, Hindi ang ang Diyos. Diyos. Amen. Amen. Sige po, manalangin po ako. Ating Diyos, sige, tayo tayo. Meron daw may malalang sakit? Siya na nakita ko na naman ha. Sige ba ito? Matangkat? Labas masok. Isa pupunta sa bahay. Paul. Raymond ba? Raymond? Nangyayari na naman. Saan ba yan? Saan ba? Bakit mo? Sa bayo, baka namamali ako. Baka lang nagkakamali ako. Sa bunga ko lang masyadong kilala eh.